hihinto mo ang paghahabol mo. At ito ang gawin mo para siya ang maghabol. Yo, what's up, what's up? So, sino nga ba ang ayaw mawala yung mga partner nila? Taas ang kamay. Siyempre, hindi ko naman nakikita. No? So, sa mga tumataas ng kamay dyan, at saka sa mga taong ayaw nilang mawalay or mawala yung mga partner nila, pues, panoorin niyo po yung video na ito. Kasi, doon pa lang sa term natin na ayaw mong mawalay or ayaw mong mawala yung partner mo, yes, of course, wala kang ibang magiging response dito kundi maghahabol. Yun po ang magiging reaction mo. Tama? Tama, Kuya Kiko. Gusto ko siyang habulin kasi ayaw ko siyang mawala. Pero, teka lang. Nakarinig na ba kayo sa mga sabi-sabi na yung paghahabol daw ay hindi tama? Oo, Kuya Kiko, narinig ko na yan. Which is, totoo nga po yan. Na kung narinig mo na utol, wala kang ibang gagawin kundi paniwalaan. Hindi po yan sabi-sabi lamang. Hindi po yan panghuhula lamang na kung habol ka ng habol, sa tingin mo ay may magandang maidudulot ito sa'yo. Wala. Kundi, which is fact po yan utol. Realidad. No? Psychologically, na kapag the more kang maghahabol sa taong kinakatakutan mong mawala, ay the more rin pala silang mawawala. The more silang mas lalong mang-aabuso. The more silang mas lalong lumalaki yung ulo. Na kahit sa subconscious mind ng taong yon ay hindi niya namamalayan na lumalaki na din pala yung ulo niya. Na mas lalo lang siyang nagiging kampante. Na hindi mo rin siya mabibigyan ng takot na baka ikaw pa yung mawala kasi ikaw nga mismo ang naghahabol eh. So ngayon mga utol, actually matagal ko na rin itong ginagawa ng topic no about sa paghahabol. Kasi sa paghahabol, no, number one nga dyan, like I said kanina, wala nga talagang magandang maidudulot ito sa'yo. Mas lalo mo lang binababa yung sarili mo. At mas lalo ka lang din makikilala ng partner mo na ganun ka nga kababa na klaseng tao. Oh. Na makikita ito ng partner mo na kahit nahuli mo na siya na niloloko mo o na niloloko ka niya, ay andyan ka pa din. Kahit alam mo nang inaayawan ka na, ay nandyan ka pa din. Kahit alam mo na inaatrasan ka niya at saka ayaw niya na sa'yo, nandyan ka pa din. Nagbebeg, no? Habol ng habol, suyo ng suyo, message ng message, no? Tawag ng tawag na kahit hindi naman na pinapansin. I know utol na nasa ganitong stage ka na sa ngayon. Kaya kung pwede lang, itigil mo muna ang lahat-lahat ng ito. Kasi uulitin ko, wala po talagang magandang maidudulot ito sa'yo. Mas lalo mo lang talagang pinapalala yung situation. Mas lalo mo lang pinapahirapan ang iyong sarili. Mahihirapan ka dito lalo. Kasi habang hinahabol mo siya, di ba? Like I said kanina, lumalaki yung ulo nito. Kaya mas lalo talaga itong magiging kampante na atrasan ka ng atrasan kasi he knows na nandyan ka lang naman naghihintay. Naghahabol ka pa nga kasi. So anytime na kung kailan siya pwedeng bumalik sa'yo, alam na alam niya na tatanggapin mo talaga siya. Kasi ikaw pa nga mismo yung naghahabol. Ikaw pa nga mismo yung nagsasabi na hihintayin mo siya. Ikaw pa nga mismo ang nagsasabi na hindi mo kayang mabuhay kapag mawala siya. Kaya mas lalo kang aabusuhin ng taong ito. Mas lalo talaga siyang mamimihasa. So ito ngayon ang tanong ko rin ulit sa inyo. Nakarinig na ba kayo ng sabi-sabi din na kapag hindi raw ninyo hinabol yung taong ayaw na sa inyo ay kusa lang din naman ito pagdating ng araw na siya pa yung babalik? Yes, pero hindi pa agad ito maghahabol. Mas maghahabulan ito utol kapag sa oras na sila ay bumabalik at saka hindi mo pinapansin. Dito po yan natin masasabi or matatawag na at saka dito na po yung magiging reaction nila na sila ay maghahabol. Wala maghahabol utol kapag
sa oras ng pagpanumbalik nila ay tinanggap mo kaagad. So bakit pa siya maghahabol? No? Open arms ka na kaagad eh. Bukas na yung pintuan mo nung time na siya ay bumalik. So paano ka pa niya hahabulin? Ito mga utol, napaka-importanting bagay din yung kailangan mo muna siyang pahabulin. Kasi once na maghahabol na po yung taong ito ay magiging hawak-hawak mo na yung bola. No, ikaw na ngayon yung kailangan niya. Na parang mas magiging mapayapa ang iyong pakiramdam kapag ito yung mangyayari. At saka mas lalo kasi natin siyang binibigyan ng leksyon dito para mas lalo din siyang magsisisi. Na mas lalo pang lalalim yung takot niya na baka ikaw yung mawala. Kasi sa pagpanumbalik niya, andyan na eh. Nagkakaroon na siya ng takot na mawala ka. Kaya nga nagparamdam. Kaya nga kumukuha ng pansin mo. Pero mawawala yung takot na ito kapag andyan ka lang din naman na parang tinuklaw mo lang din yung pain niya. No? Pero kung sa oras lang siya ay bumalik and then, yes, nagpakipot ka, nagpahabol ka talaga, ay yun na nga, like I said kanina, yung takot niya ay mas lalo pang lalalim. Mas lalo pang babaon yun sa kanyang puso. Na magkaroon siya ng takot talaga na, uy, teka lang, nakakatakot ah. Baka mawala pa yung taong ito. Kasi ang buong akala ko na kapag ako ay bumalik sa babaeng ito, ay tatanggapin niya ako kaagad. Kasi pinakita niya sa akin na patay ito eh. Habol lang habol to sa akin noon eh. Pero bakit sa oras ng pagpanumbalik ko, ay parang hindi niya naman ako pinapansin. No, parang ayaw niya din naman. So parang ako pa itong yung mawalan sa ngayon. Kaya dito na po mas lalong matatakot yung isang lalaki. Dito na po mas lalong matatakot yung isang tao na mawala ka kapag ikaw mismo ay wala ring takot na mawala siya. Yes, tandaan nyo po yung salitang ito, utol. Actually, hindi lang ito salita. Na kapag ginampanan mo, na sinabayan mo ng gawa, ay sila po talaga ito yung matatakot na mawala ka. Kailangan confident ka lang. Taasan mo yung level ng iyong confidence. Alam mo ba yung halaga mo sa iyong sarili? Alam mo ba na loyal ka, maalaga, tapat at saka totoo yung pagmamahal mo? Diyan pa lang, utol, panalong panalo ka na. Diyan pa lang, pwede mo na itong pangahawakan. No, na magiging confident ka talaga. Kasi hindi lahat ng tao ay kagaya mo. So, tiyak na pagdating ng araw, hindi siya makakatagpo ng isang kagaya mo talaga. That's why magiging confident ka lang. No? Dahil once na makatagpo siya ng taong salawahan, manloloko, manggagamit, wala siyang ibang maiisip na tao, utol, na babalikan, na mas kaya-aya pa pala yung noon. Walang iba po yun kundi ikaw po yun, utol. That's why hanggat maaari, ipakita mo naman yung halaga mo. Na uy, wala akong takot na mawala yung taong ito. Kasi I know, alam ko sa sarili ko na tapat ako, nagmahal ako ng totoo, at saka totoo talaga ako sa kanya. Kaya, bakit ako matatakot na mawala yung taong ito sa akin? No? Wala naman akong ginawang masama. Ginawa ko lang yung tama na mahalin yung taong ito. Pero kung ayaw niya naman sa akin, bakit ko siya hahabulin? Bahala siya sa buhay niya. Ganon dapat ang magiging mindset mo, utol. Okay? So, magiging matapang ka dapat kasi once na pumasok ka sa relationship at saka mahina ka, masyado kang emotional, matatalo ka talaga. Ikaw ang uuwing luhaan. Kaya, kung pwede lang, no? Sa vocabulary natin, kung nandito ka man ngayon, nanonood ng mga payong videos natin dito sa Payong Kaibigan ni Kiko, wala po sa bokabularyo natin na maghabol, na mababa yung pagtingin sa sarili. Tandaan mo yan, utol. Copy? Okay, so sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, alam nyo na yung dapat ninyong gagawin para mag-level up pa yung sarili ninyo. At saka yung pananaw ninyo sa sarili ninyo at saka sa pamuhay-muhay dito sa mundo. So yun lang po mga utol, sana'y nakatulong yung video na ito. Maraming salamat. So ingat kayo. God bless and babush! Maghabulan na!